Tumayo ako sa harap ng sariling bahay namin, hawak ang mga nanginginig na kamay ng dalawang apo ko, habang ang asawa ko na 40 taong kasal ay iniabot sa akin ang mga papeles ng diborsyo. Sa tabi niya, isang babaeng bata pa, para maging anak namin ang nakakrus ang mga braso at ngumiti na parang siya na ang nanalo. "Iimpake mo na ang mga gamit mo," sabi niya. "Walang lugar sa bahay na to para sa isang buwaya." Tiningnan ko ang kanyang makinis na ngiti patungo sa walang emosyong mga mata ng asawa ko. Wala pang isang oras bago noon, nalaman ko na nagmana ako ng 240 milyong piso at isang mataas na gusali sa Makati. Ang balita ay nakasiksik pa rin sa loob ng aking bag sa isang makapal na sobre na hindi nila napansin. Sa halip na umiyak, ngumiti ako. "Anong nakakatawa?" Sigaw niya. Huminga ako ng dahan-dahan, tinitigan ang kanyang mga mata at sumagot. "Sa totoo lang, ang bahay na ito ay sa akin. Pero bago ko sabihin sa inyo kung ano ang nangyari pagkatapos, kailangan niyo munang maintindihan kung paano naging ganito ang isang ordinaryong 62 anyos na lola na nakatayo sa porch na iyon na may pinakamalaking lihim ng kanyang buhay na tahimik na nakasandal sa kanyang bewang. Ako si Margarita Maggie de la Cruz, bagaman halos lahat ay tinatawag akong Maggie. Kung nakilala niyo ako noong linggo bago nangyari ang lahat ng ito, malamang hindi niyo ako mapapansin. Nagtatrabaho ako 3 hapon sa isang linggo sa pampublikong aklatan sa aming bayan sa probinsya ng Cavite. Mahal ko ang pagtulong sa mga bata na matuklasan ang mga aklat at sa mga retirado na makahanap ng bagong mababasa. Hindi ito glamorous na trabaho, pero binigyan nito ng saysa ang aking mga araw. Sa loob ng 40 taon, ako at ang asawa kong si Ricardo ay nagtayo ng buhay na akala ko'y disente. Hindi kami nagsimula ng mayaman. Ang unang apartment namin ay may nagbabalat na wallpaper, refrigerator na maingay tuwing gabi, at 2 upuang gawa sa damuhan na siyang gamit sa kusina. Napangarap ni Ricardo na magkaroon ng kumpanya sa konstruksyon, at naniniwala ako sa kanya ng sapat para mag-double shift sa isang klinika habang sinisimulan niya ang negosyo. May mga taon na binabalansi ko ang mga libro pagkatapos matulog ang mga anak namin. May mga taon na hindi ako bumili ng winter jacket dahil kailangan ng kumpanya ng isa pang truck. May mga taon na ngumingiti ako sa kabila ng pag-aalala para hindi mawala ng tiwala si Ricardo. Sa huli, nagtagumpay ang negosyo niya. Pinupuri siya ng mga tao bilang self-made. Hindi ko sila niloloko, hindi dahil gusto ko ng pagkilala. Ang pag-aasawa ay hindi dapat magbilang ng puntos, o iyon ang paniniwala ko. Ang aming anak na si Emilia ay 38 na ngayon, nag-aalaga ng 2 magagandang anak pagkatapos ng masakit na diborsyo. Laging kulang ang pera para sa kanya, pero tumanggi siyang magreklamo. Masipag siyang physical therapist at nakakahanap pa rin ng oras para mag-bake ng cookies para sa bawat school fundraiser. Ang aming anak na si Benjamin ay 35 at nagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas sa isang pampublikong high school. Mahal niya ang kanyang mga estudyante tulad ng ginagawa ng mga mabubuting guro. Madalas niyang biro na ang kasaysayan ay hindi talaga tungkol sa mga petsa. Ito ay tungkol sa mga pagpili. Madalas kong iniisip ang pangungusap na iyon pagkatapos ng lahat ng nagbago. Sa umagang nagbago ang buhay ko, walang tila hindi karaniwan. Nag-aayos ako ng mga aklat hanggang tanghali. Nakipagkwentuhan kay Aling Delia tungkol sa isang nobelang misteryo na katatapos niya at tumawa kasama ang isang batang lalaki na ipinagmamalaki na natutunan na niyang basahin ang mga kabanata. Bandang 1, nag-vibrate ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero. Karaniwan, hinahayaan ko ang hindi kilalang tumatawag na mapunta sa voicemail. Pero may nagsabi sa akin na sagutin ko ito. "Sigang Margarita de la Cruz?" Tanong ng kalmadong boses ng lalaki. "Ako po iyon. Ako si Attorney David Rosario, estate lawyer sa Makati. Tumatawag ako tungkol sa inyong tiyahin na si Eleonora Lola Nora Mendoza." Halos mahulog ko ang telepono. "Ang tiyahin kong si Lola Nora?" "Oo, ma'am. Matagal ko nang hindi nakita si Lola Nora. Siya ay isa sa mga kamanghamanghang kamag-anak na binubulong ng mga bata tuwing handaan. Hindi siya nag-asawa,
Suot ang mga eleganteng sombrero kahit ordinaryong araw at naging hindi pangkaraniwang yaman sa pamamagitan ng real estate. Sabi-sabi ng pamilya na may-ari siya ng mga gusali sa buong Maynila, bagaman walang nakakaalam kung ilan talaga. Unti-unti siyang lumayo sa mga pagtitipon pagkatapos pumanaw ang lola ko. Natural na nagkahiwalay ang landas namin. Natatakot ako na huli na ako, sabi ko nang mahina. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Ikinalulungkot kong sabihin na pumanaw si Miss Mendoza 3 linggo na ang nakalipas. Isinara ko ang mga mata ko. Kahit matagal na buhay, ang kamatayan ay may bigat pa rin. Ikinalulungkot ko iyon. May isa pang dahilan ako para tumawag. Tumigil siya sandali. Kayo ang pangunahing tagapagmana ng kanyang estate. Sa loob ng ilang segundo, talagang naniwala akong nagkamali siya ng tao. Siguro may pagkakamali. Walang pagkakamali. Ipinaliwanag niya na sinuri ng mabuti ang testamento, lahat ng legal na kinakailangan ay natupad. Pagkatapos ay kalmadong binanggit niya ang iniwan sa akin ni Lola Nora. 240 milyong piso, isang makasaysayang opisina sa Makati, at kontrol sa isang charitable foundation na itinatag niya dekada na ang nakalipas. Hindi ako makapagsalita. Nawala sa ingay ang aklatan sa paligid ko. Sa wakas, bulong ko. Bakit ako? Natatakot akong hindi ko lubusang masasagot iyan sa telepono. May personal na liham si Miss Mendoza na maaaring magpaliwanag. Gusto naming pumunta kayo bukas ng umaga sa opisina namin. Sumandal ako sa isang estante dahil biglang nanghina ang tuhod ko. May isang hiling, ano man iyon. Hanggang sa matapos ang paglipat ng pagmamay-ari, lubos naming pinahahalagahan ang pagiging lihim. May salita ko. Pagkatapos ng tawag, tumayo lang ako at nakatitig sa mga hanay ng aklat, 234 milyong piso. Hindi man lang totoong tunog ang numero. Kakaiba, hindi ako nag-iisip tungkol sa bakasyon o alahas o mamahaling sasakyan. Ang unang iniisip ko ay si Emilia. Hindi na siya mag-aalala sa pagbabayad ng bahay. Ang pangalawa ay si Benjamin. Laging kulang sa supplies ang kanyang silid-aralan na binibili ng mga guro mismo. Pagkatapos ay iniisip ko si Ricardo. Siguro ito na ang pagkakataon namin para magpahinga ng magkasama. Kaunti narito ang buong salin sa Filipino na inangkop sa konteksto, kultura at pangalan ng Pilipino habang pinapanatili ang parehong estilo at haba ng orihinal na teksto hanggat maaari. Tumayo ako sa harap ng sariling bahay namin, hawak ang mga nanginginig na kamay ng 2 apo ko habang ang asawa ko na 40 taong kasal ay iniabot sa akin ang mga papeles ng diborsyo. Sa tabi niya, isang babaeng bata pa para maging anak namin ang nakakrus ang mga braso at ngumiti na parang siya na ang nanalo. Iimpake mo na ang mga gamit mo, sabi niya. Walang lugar sa bahay na ito para sa isang buwaya. Tiningnan ko ang kanyang makinis na ngiti patungo sa walang emosyong mga mata ng asawa ko. Wala pang isang oras bago noon, nalaman ko na nagmana ako ng 240 milyong piso at isang mataas na gusali sa Makati. Ang balita ay nakasiksik pa rin sa loob ng aking bag, sa isang makapal na sobre na hindi nila napansin. Sa halip na umiyak, ngumiti ako. Anong nakakatawa? Sigaw niya. Huminga ako ng dahan-dahan, tinitigan ang kanyang mga mata, at sumagot. Sa totoo lang, ang bahay na ito ay sa akin. Pero bago ko sabihin sa inyo kung ano ang nangyari pagkatapos, kailangan niyo munang maintindihan kung paano naging ganito ang isang ordinaryong 92 anyos na lola na nakatayo sa porch na yon, na may pinakamalaking lihim ng kanyang buhay na tahimik na nakasandal sa kanyang bewang. Ako, si Margarita Maggie de la Cruz. Bagaman halos lahat ay tinatawag akong Maggie. Kung nakilala niyo ako noong linggo bago nangyari ang lahat ng ito, malamang hindi niyo ako mapapansin. Nagtatrabaho ako 3 hapon sa isang linggo sa pampublikong aklatan sa aming bayan sa probinsya ng Cavite. Mahal ko ang pagtulong sa mga bata na matuklasan ang mga aklat at sa mga retirado na makahanap ng bagong mababasa. Hindi ito glamorous na trabaho, pero binigyan nito ng saysa ang aking mga araw. Sa loob ng 40 taon, ako at ang asawa kong si Ricardo ay nagtayo ng buhay na akala ko'y disente.
Hindi kami nagsimula ng mayaman. Ang unang apartment namin ay may nagbabalat na wallpaper, refrigerator na maingay tuwing gabi, at 2 upuang gawa sa damuhan na siyang gamit sa kusina. Napangarap ni Ricardo na magkaroon ng kumpanya sa konstruksyon at naniniwala ako sa kanya ng sapat para mag-double shift sa isang klinika habang sinisimulan niya ang negosyo. May mga tao na binabalanse ko ang mga libro pagkatapos matulog ang mga anak namin. May mga tao na hindi ako bumili ng winter jacket dahil kailangan ng kumpanya ng isa pang truck. May mga tao na ngumingiti ako sa kabila ng pag-aalala para hindi mawalan ng tiwala si Ricardo. Sa huli nagtagumpay ang negosyo niya. Pinupuri siya ng mga tao bilang self-made. Hindi ko sila niloloko. Hindi dahil gusto ko ng pagkilala. Ang pag-aasawa ay hindi dapat magbilang ng puntos. O iyon ang paniniwala ko. Ang aming anak na si Emilia ay 38 na ngayon, nag-aalaga ng 2 magagandang anak pagkatapos ng masakit na diborsyo. Laging kulang ang pera para sa kanya, pero tumanggi siyang magreklamo. Masipag siyang physical therapist at nakakahanap pa rin ng oras para mag-bake ng cookies para sa bawat school fundraiser. Ang aming anak na si Benjamin ay 35 at nagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas sa isang pampublikong high school. Mahal niya ang kanyang mga estudyante tulad ng ginagawa ng mga mabubuting guro. Madalas niyang biro na ang kasaysayan ay hindi talaga tungkol sa mga petsa. Ito ay tungkol sa mga pagpili. Madalas kong iniisip ang pangungusap na iyon pagkatapos ng lahat ng nagbago. Sa umagang nagbago ang buhay ko, walang tila hindi karaniwan. Nag-aayos ako ng mga aklat hanggang tanghali, nakipagkwentuhan kay Aling Delia tungkol sa isang nobelang misteryo na katatapos niya at tumawa, kasama ang isang batang lalaki na ipinagmamalaki na natutunan na niyang basahin ang mga kabanata. Bandang Hunyo, nag-vibrate ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero. Karaniwan, hinahayaan ko ang hindi kilalang tumatawag na mapunta sa voicemail. Pero may nagsabi sa akin na sagutin ko ito. Sigang Margarita de la Cruz? Tanong ng kalmadong boses ng lalaki. Ako po iyon. Ako si Attorney David Rosario, estate lawyer sa Makati. Tumatawag ako tungkol sa inyong tiyahin na si Eleonora Lola Nora Mendoza. Halos mahulog ko ang telepono. Ang tiyahin kong si Lola Nora? Oo, ma'am. Matagal ko nang hindi nakita si Lola Nora. Siya ay isa sa mga kamanghamanghang kamag-anak na binubulong ng mga bata tuwing handaan. Hindi siya nag-asawa, suot ang mga eleganteng sombrero kahit ordinaryong araw, at naging hindi pangkaraniwang yaman sa pamamagitan ng real estate. Sabi-sabi ng pamilya na may-ari siya ng mga gusali sa buong Maynila, bagaman walang nakakaalam kung ilan talaga. Unti-unti siyang lumayo sa mga pagtitipon pagkatapos pumanaw ang lola ko. Natural na nagkahiwalay ang landas namin. Natatakot ako na huli na ako, sabi ko ng mahina. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Ikinalulungkot kong sabihin na pumanaw si Miss Mendoza 3 linggo na ang nakalipas. Isinara ko ang mga mata ko. Kahit matagal na buhay, ang kamatayan ay may bigat pa rin. Ikinalulungkot ko iyon. May isa pang dahilan ako para tumawag. Tumigil siya sandali. Kayo ang pangunahing tagapagmana ng kanyang estate. Sa loob ng ilang segundo, talagang naniwala akong nagkamali siya ng tao. Siguro may pagkakamali. Walang pagkakamali. Ipinaliwanag niya na sinuri ng mabuti ang testamento, lahat ng legal na kinakailangan ay natupad. Pagkatapos ay kalmadong binanggit niya ang iniwan sa akin ni Lola Nora. 240 milyong piso, isang makasaysayang opisina sa Makati, at kontrol sa isang charitable foundation na itinatag niya dekada na ang nakalipas. Hindi ako makapagsalita. Nawala sa ingay ang aklatan sa paligid ko. Sa wakas, bulong ko. Bakit ako? Natatakot akong hindi ko lubusang masasagot iyan sa telepono. May personal na liham si Miss Mendoza na maaaring magpaliwanag. Gusto naming pumunta kayo bukas ng umaga sa opisina namin. Sumandal ako sa isang estante dahil biglang nanghina ang tuhod ko. May isang hiling, anuman iyon. Hanggang sa matapos ang paglipat ng pagmamay-ari, lubos naming pinahahalagahan ang pagiging lihim. May salita ko. Pagkatapos ng tawag, tumayo lang ako at nakatitig sa mga hanay ng aklat. 240 milyong piso. Hindi man lang totoong tunog ang numero.
Kakaiba, hindi ako nag-iisip tungkol sa bakasyon o alahas o mamahaling sasakyan. Ang unang iniisip ko ay si Emilia. Hindi na siya mag-aalala sa pagbabayad ng bahay. Ang pangalawa ay si Benjamin. Laging kulang sa supplies ang kanyang silid-aralan na binibili ng mga guru mismo. Pagkatapos ay iniisip ko si Ricardo. Siguro ito na ang pagkakataon namin para magpahinga ng magkasama. Kaunti lang ang naging biyahe namin sa pag-aasawa. May mga pambansang parke na lagi naming pinaplano. Maliliit na baybaying bayan sa Batangas. Pagmamaneho sa Taglagas sa Tagaytay. Siguro, binibigyan kami ng buhay ng isang huling magandang kabanata. Natapos ko ang shift ko bago sumakay para sunduin ang mga apo ko, si Lily at Noah, mula sa elementarya. Sandaling sumakay sila sa kotse ko na wala lahat ng alalahanin ko. Lola, 100 ako sa spelling test. Masayang anunsyo ni Noah. Umikot ang mga mata ni Lily. Naikwento na niya sa 3 tao. 100 ako, ulit niya. Narinig na kita. Tumawa ako. Sa daan pa uwi, nag-away sila kung sino ang pipili ng music, pagkatapos ay naglihi ng ice cream. Pangako ko na magdiriwang kami soon. Walang anak na nakakaalam na tahimik kong iniisip ang tuition sa kolehiyo. Mga bayarin na nabayaran na, mga pasanin na naalis bago pa nila malaman. Nang papasok kami sa aming barangay, may napansin akong hindi karaniwan. 2 mamahaling SUV ang nakaparada sa driveway namin. Wala ni isa sa kanila ang kay Ricardo. Isang kakaibang pakiramdam ang tumira sa tiyan ko. Lola? Tanong ni Lily ng mahina. Okay lang lahat, anak. Pero alam ko na sa sarili kong hindi. Sandaling bumaba ako sa kotse, parang hindi natural na tahimik ang hapon. Kahit ang mga ibon ay mas tahimik. Isinubo ni Lily ang maliit niyang kamay sa akin. Hinawakan ni Noah ang isa ko pang kamay nang walang salita. May matinding instinct ang mga bata. Madalas nilang maramdaman ang gulo bago pa aminin ng mga matatanda. Nakatayo si Ricardo sa harap ng bahay. Hindi siya mag-isa. Sa tabi niya ay isang babaeng hindi ko pa nakikita personal. Pero agad ko siyang nakilala mula sa mga larawang aksidenteng nakita ko buwan na ang nakalipas sa social media. Matangkad siya, perpektong nakadamit, nasa mid-30s siguro, may perpektong blonde na buhok at may tiwala na postura ng taong sanay na makukuha ang gusto. Si Vanessa Vani Lopez siya, isa sa mga top real estate agent sa Southern Cavite. Narinig ko na siya ng mga kapitbahay ng ilang beses. Nakita ko rin ang pangalan niya sa cellphone ni Ricardo nang sapat para maging hindi komportable sa likod ng isip ko. Minsan ko siyang tinanong, "Sino si Vanessa?" Nang hindi tumingin mula sa hapag, sumagot siya, "Commercial property agent, tumutulong siya sa isang kliyente ko." Tinanggap ko ang paliwanag. Pagkatapos ng 40 taong pag-aasawa, ang tiwala ay hindi na desisyon kundi ugali na. Ngayon, pinagsisihan kong hindi ko agad sinubukan ang ugaling iyon. Ilang kahon ng karton ang nakasalansan sa tabi ng hagdan. Inilipat ang mga halaman ko para magkaroon ng espasyo. May kahon na may pangalan ko sa itaas na may makapal na itim na marker. Maggie, hindi nanay. Hindi honey, Maggie lang. Mas malamig iyon kaysa sa anumang masasabi nila. Nakasalampak ang mga braso ni Ricardo. "Dumating ka na." Halos business-like ang boses niya. "Nakatira ako rito," sagot ko ng mahina. Ngumiti si Vanessa na may kabaitan na hindi umabot sa mga mata. "Siguro dapat tapusin na natin ito." Mas mabilis na tumibok ang puso ko. Tiningnan ko ang mga apo ko. "Mga anak, sandali lang kayo sa kotse." "Hindi," bulong ni Noah. "Gusto kong kasama ka." Napabuntong hininga si Ricardo ng mainip. Hindi nila kailangang marinig ito. "Kung gayon, baka hindi mo dapat pinili ngayon." Lumayo siya ng tingin. Mas masakit ang maliit na kilos na iyon kaysa sa sigaw. Lumapit si Vanessa na may hawak na sobre. Sa loob ay maayos na papeles. Siya ang nag-abot, hindi si Ricardo. Iyon lang ang nagsabi sa akin nang higit pa sa kahit anong usapan tungkol sa aming pag-aasawa. "Mga papeles ito ng diborsyo," sabi ni Ricardo. Ganun na lang. Walang paumanhin, walang paliwanag, walang pagkilala sa 40 taon. Mga katunayan lang. Ilang buwan na ang nakalipas nang i-file ko. Tinitigan ko siya.
Ilang buwan na? Gusto kong maayos lahat bago tayo mag-usap. Maayos? Magandang salita para wasakin ang buong buhay. Kailan mo ba talagang balak sabihin sa akin? Kapag tama na ang timing. Halos matawa ako. Timing. Dekada kong inayos ang buhay ko ayon sa timing niya. Naghihintay hanggang mabagal ang konstruksyon. Naghihintay hanggang umayos ang negosyo. Naghihintay hanggang pagretiro. Mukhang naghintay ako ng masyadong matagal. Isinuksok ni Vanessa ang braso niya kay Ricardo. Hindi ito malambing. Paghihigpit ito. Sa tingin ko mas malusog ang katapatan kaysa magkunwari, sabi niya. Ang kanyang pabango ay lumutang patungo sa akin, mamahalin at nakakasakal. Tahimik si Ricardo. Patuloy siyang nagsalita na parang may karapatan siya. Ang totoo, nalampasan na ni Ricardo ang ganitong pag-aasawa. Tiningnan ko siya. Ganyan ba ang nararamdaman mo? Sandaling nagdalawang isip siya. Oo, isang salita. 40 taon na binura ng isang salita. Napansin kong tahimik na pinupunasan ni Lily ang luha sa kanyang pisngi. Lumapit si Noah hanggang sa nakadikit siya sa akin. Nasira ang puso ko, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Hindi dapat makita ng mga bata ang ganitong pag-uugali ng mga matatanda. Yumuko ako sa tabi nila. Gagawa ba kayo ng pabor kay Lola? Tumango sila. Si Aling Maria sa tabi ay siguro naghahardin. Puntahan niyo at tanungin kung pwede kayong maghintay sandali. Ayaw kong iwan ka, bulong ni Lily. Ngumiti ako ng pinakamalumanay ko. Babalik ako agad. Kilala ni Aling Maria ang pamilya namin sa halos 30 taon. Sandaling makita niya ang mga mukha ng mga bata. Mabilis siyang lumapit. Maggie, pwede ba silang magstay sandali? Tiningnan niya ako, si Ricardo, tapos si Vanessa. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Siyempre, hinawakan niya ang kamay ng bawat bata. Nang papalayo sila, tumingin pabalik si Noah. Mahal kita, Lola. Mahal na mahal kita. Pagkatapos silang makapasok sa bahay ni Aling Maria, saka ako humarap sa asawa ko. Naglabas ng dramatikong buntong hininga si Vanessa. Ngayong wala na ang audience, nakakrus ang mga braso niya. Sasabihin ko ng tapat, hindi ko inaasahan ng iba pa. Ngumiti siya. Maganda, tapos tinitigan ako ng diretsyo. Matagal ka nang nabubuhay sa suporta ni Ricardo. Kumurap ako, nabubuhay sa suporta ni Ricardo. Ako ang nagbabalanse ng kanyang mga libro, sumasagot sa tawag ng negosyo, tumatalikwas ng bakasyon dahil una ang sweldo. Ipinagbili ko pa ang alahas ng nanay ko para maitaguyod ang kumpanya noong resesyon. Pero sa kanya, ako ang pabigat. Hindi pa tapos. Matanda ka na para maintindihan kung kailan na ang oras para umalis. Tahimik pa rin si Ricardo. Itinuro niya ang mga kahon. Inimpake namin ang mga kailangan. Mga kailangan na parang kasya ang 40 taon sa 6 na kahon. Ang mga litrato ko, tanong ko, hindi komportable si Ricardo. Nasa storage. Ang China ni nanay, hindi namin akalain na kailangan mo pa. Kailangan? Ang China na nakaligtas sa 3 henerasyon, mukhang hindi na kwalipikado ang mga alaala bilang kailangan. Nag-shrug ng labis si Vanessa. Bibili ka na lang ng bago. Tiningnan ko si Ricardo ng huling beses, umaasang makikita ko pa rin ang lalaking pinakasalan ko. Sa halip, nakita ko ang pagod, takot, marahil kahit aliw. Hindi ko gustong maging pangit ito, bulong niya. Dinala mo ang ibang babae sa harap ng bahay namin. Alam ko, hindi, sabi ko ng mahina. Hindi mo alam. Mukhang bored na si Vanessa. Tiningnan ng relo. Pwede bang tapusin na natin? Itinuro niya ang pinto. Kailangan mong kunin ang natitira at umalis bago mag-dinner. Wala akong sinabi. Inakala niyang pagsuko ang katahimikan ko. Ngumiti siya ng mas malapad. Iimpake mo na ang gamit mo. Bahagyang tumagilid ang ulo niya. Walang lugar sa bahay na to para sa isang buwaya. Nakabiti ng mga salita sa mainit na hangin ng tag-init. Napasinghap ng malakas si Aling Maria sa likod ng bintana ng sala niya na narinig ko mula sa kabilang bakuran. Isinara ni Ricardo ang mga mata sandali. Kahit siya ay mukhang nahihiya, pero hindi pa rin niya ako ipinagtanggol. Iyon ang sandaling may naging kalmado sa loob ko. Hindi malamig, hindi galit, kalmado lang.
Dahil kapag ipinakita na sa iyo ng mga tao kung sino talaga sila, nawawala ang pagkalito. Ang natitira ay kaliwanagan. Naramdaman ko ang makapal na sobre sa aking bag. Ang liham ng abogado, mga dokumento ng mana, 240 milyong piso, isang gusali, isang bagong hinaharap na naghihintay lang sa isang biyahe ng tren. Wala silang alam. Wala silang hinala. At sa paanong paraan, ang lihim na iyon ay nagpagaan sa kanilang kalupitan. Tiningnan ko si Vanessa, tapos si Ricardo, tapos ang bahay na binili namin nang magkasama dekada na ang nakalipas. Sa wakas, ngumiti ako. Hindi mapait na ngiti, hindi mapagmataas. Ngiti ng taong napagtanto na hindi siya ang nawawalan ng lahat. Kumunot si Vanessa. Anong nakakatawa? Tinitigan ko siya. Pagkatapos ay sumagot ako sa pinakakalmadong boses na nagamit ko buong araw. Sa totoo lang, tumango ako patungo sa pinto. Ang bahay na ito ay sa akin. Tumawa muna si Ricardo. Maikling tumawa na mapang-uyam. Sumali agad si Vanessa. Ang cute naman, sabi niya. Talagang nasa denial ka pa. Umiling ako. Hindi. Tapos tinitigan ko ng diretso si Ricardo. Naalala mo ba ang recession 15 taon na ang nakalipas? Nawala ang ngiti niya nang halos mabangkarote ang kumpanya sa konstruksyon. Hindi siya sumagot. Natakot ka na kukunin ng mga nagpautang ang bahay. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha niya. Pumirma ako sa bawat dokumentong inilagay ng abogado mo sa harap ko. Patuloy ko. Isa sa mga iyon ay inilipat ang died sa pangalan ko para maprotektahan ang ari-arian habang bumabangon ang negosyo mo. Tumingin si Vanessa sa kanya, tapos sa akin. Anong sinasabi niya? Bumukas ang bibig ni Ricardo pero walang lumabas na salita. Lagi mong sinabi na ibabalik natin kapag naging stable na, sabi ko ng mahina. Hindi natin ginawa. Nanatili ang katahimikan sa porch. Sa unang pagkakataon sa hapon na iyon, mukhang tunay na natakot si Ricardo. Tinitigan ako ni Ricardo na parang bigla akong nagsalita sa ibang wika. Imposible iyon! Mabilis na sabi ni Vanessa, tumingin sa mukha niya tapos sa akin. Sabihin mo sa kanya na mali siya? Hindi sumagot si Ricardo. Ang katahimikan niya ang nagsabi ng higit pa. Binago mo ang deed, sabi ko ng mahina. Inirerekomenda mismo ng abogado mo. Sinabi mong pansamantala lang hanggang makabangon ang negosyo. Lumunok si Ricardo. Akala ko ibinalik na. Akala mo. Nawala ang tiwala ng ngiti ni Vanessa. Mabilis siyang humarap sa kanya. Sinabi mo sa akin na sa iyo ang bahay na ito. Dapat nga. Umiling ako. Hindi Ricardo, dapat sa atin. Wala silang nagsalita. Lumampas ako sa mga kahon nang hindi humahawak ng kahit isa. Nang marating ko ang pinto, kinuha ko ang susi ko. Kasya pa rin ito. Bumukas ang lock sa pamilyar na tunog na narinig ko libu-libong beses sa 4 na dekada. Bago pumasok, humarap ako. Ipapareview ko sa abogado ko ang mga papeles ng diborsyo. Isinara ko ang pinto sa likod ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, parang payapa ang katahimikan sa loob ng bahay. Sumandal ako sa dingding ng hallway at naglabas ng mahabang hininga na hindi ko alam na pinipigilan ko. Nanginig ang mga kamay ko. Hindi dahil nagdududa ako sa sarili ko, kundi dahil sa wakas ay tumigil na ako sa pagkunwari. 40 taon ng pagpalampas sa maliliit na pagkabigo ay humantong sa isang malaking pagtataksil. Magkamukha pa rin ang kusina noong umaga. Nasa lababo pa rin ang coffee mug ko. May shopping list sa refrigerator sa ilalim ng magnet mula sa isang beach sa Batangas kung saan lagi naming pinaplano ang bakasyon pagkatapos magretiro. Tiningnan ko ang magnet ng matagal, pagkatapos ay tahimik kong tinanggal ito. May mga pangarap na hindi na dapat sa aking refrigerator. May mahinang katok sa likod na pinto. Si Aling Maria kasama si Lily at Noah. Akala ko baka kailangan mo ng yakap, sabi niya. Ngumiti ako. Siguro nga. Niyakap niya ako ng walang tanong. Minsan, ang mga kapitbahay na kilala ka ng 30 taon ay hindi na kailangan ng paliwanag. Tumakbo ang mga bata sa sala. Binaba ni Aling Maria ang boses. Okay ka lang ba? Magiging okay ako. Pinag-aralan niya ang mukha ko. Hindi karaniwang sagot iyan.
Nagulat din ako. Pinisil niya ang kamay ko. Kung kailangan mo ng kahit ano mamaya, tawagan mo ako. Sige. Pagkatapos niyang umalis, nagluto ako ng grilled cheese sandwiches para sa mga bata. May kahangahangang paraan ang rutina para pakalmahin ang natatakot na puso. Sa wakas ay tinanong ni Lily ang tanong na matagal niyang pinipigilan. Lola, galit ba kayo ni Lolo sa isa't isa? Maingat kong pinili ang mga salita. Minsan, ang mga matatanda ay gumagawa ng mga pagpili na nakakasakit sa iba. Nasaktan ka ba ni Lolo? Oo. Tumungo siya sa kanyang plato. Magiging lola ko pa rin ba ikaw? Hinawakan ko ang pisngi niya sa ibabaw ng mesa. Wala sa mundong ito ang makakapigil niyan. Ngumiti siya sa unang pagkakataon mula nang umuwi kami. Ipinahihiwatig sa akin ng ngiting iyon kung bakit hindi ko maaaring hayaang kainin ako ng pagkapait. Natulog ang mga bata sa guest room namin. Hindi na bumalik si Ricardo. Bandang 9:00, tumunog ang telepono ko. Hindi pamilyar na numero mula Makati. Jingingir de la Cruz, sabi ni Atiner David Rosario. Oo, gusto kong kumpirmahin ang appointment bukas ng umaga. Andoon ako. May ilang dokumentong kailangan ng lagda mo. May handa rin kaming personal na liham ni Miss Mendoza. Ang kanyang profesionalismo ay nagpakalma sa akin. Pagkatapos magbaba, inilagay ko ang sobre ng mana sa mesa ng dining room. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan ko lang ito. 240 milyong piso. Isang mataas na gusali. Parang imposible pa rin ang mga salita. Pero sa paanong paraan, mas mahalaga ito kaysa kanina sa hapon. Hindi mabibili ng pera ang tiwala. Hindi nito mabubura ang kahihiyan. Hindi rin nito maibabalik ang pag-aasawang itinayo sa mga pangakong tahimik na iniwan ng isa. Gayunpaman, kumakatawan ito sa iba pa, kalayaan. Kinabukasan, pagkatapos sunduin ni Emilia ang mga bata para sa summer camp, nagmaneho ako patungo sa istasyon ng tren at sumakay papuntang Makati. Ilang beses ko nang nagawa ang biyahe na iyon sa mga nakaraang taon, kadalasan para sa museum o sine. Ganap na naiiba ang umagang ito. Habang lumilitaw ang skyline sa kabila ng ilog, hindi ko mapigilang isipin kung ilang beses na tiningnan ni Lola Nora ang mga gusaling ito habang tahimik na nagdedesisyon sa hinaharap ko. Ang opisina ng law firm ay nasa ika-23 palapag ng isang eleganteng gusali malapit sa isang parke sa Makati. Lahat sa loob ay sumasalamin sa tahimik na tagumpay. Madilim na kahoy, sariwang bulaklak, mahinahong usapan. Maligayang binati ako ng receptionist. Jinx de la Cruz, inaasahan ka na ni Atinian Rosario. Mukhang late 50s, si David Rosario, suot navy suit at mabait na mga mata sa likod ng manipis na salamin. Nakipagkamay siya. Muli kong pakikiramay sa inyong pagkawala. Salamat. Dinala niya ako sa maluwag na conference room na tanaw ang Makati. Ilang maayos na folder ang naghihintay sa makinis na mesa. Kaya, sabi niya ng may mahinahong ngiti, ipakikilala na ba natin kayo sa inyong bagong responsibilidad? Lumipas ang susunod na 2 oras sa blur ng lagda, paliwanag at kamanghamanghang mga numero. Mas maayos pa sa inakala ko ang estate ni Lola Nora. Ang gusali sa Makati ay ganap nang na-restore, ilang taon na ang nakalipas at halos buong upahan sa law firms, arkitekto at non-profit. Ang renta nito ay nagkakaloob na ng ilang milyon taon-taon. Ang 240 milyong piso ay hindi nakastacks na pera. Siyempre, ito ay investment accounts, bonds, certificates of deposit, at maingat na pinamamahala ang pondo para sa pangmatagalang katatagan. Pagkatapos ay ang Charitable Foundation. Ito ay nagpopondo ng literacy programs, tulong sa pabahay para sa matatanda, scholarship, at neighborhood libraries sa buong Pilipinas. Ngumiti ako. Sumusuporta siya sa mga aklatan. Ngumiti rin si Atenian Rosario. Napakabuti niyang tao. Parang perpektong katwiran iyon. Sa wakas, binuksan niya ang huling folder. Ito ang personal na liham ni Miss Mendoza. Ang sobre ay may pangalan ko sa eleganteng asul na tinta. Nanginig ng bahagya ang mga kamay ko nang i-unfold ang mga pahina. Hindi mapagkakamali ang sulat kamay niya.
Mahal kong Maggie, kung binabasa mo ito, tapos na ang oras ko. Maaari mong itanong kung bakit ikaw ang pinili ko. Ang sagot ay simple lang. Pinanood kita. Kumunot ako. Pinanood? Tumango si Ate Mer Rosario. Inasahan niyang magugulat ka sa pangungusap na yon. Patuloy ako sa pagbasa. Ang pamilya ay hindi nagpapakita sa pista o kasalan. Nagpapakita ito sa ordinaryong araw. Pinanood kitang bumisita sa lola mo kapag may nagdadahilan ng iba. Pinanood kitang tahimik na tumulong sa mga kapitbahay. Pinanood kitang suportahan ang asawa mo nang walang hinihinging pagkilala. Minsan pa akong nakadalaw sa aklatan mo sa nakaraang dekada. Nalabo ng luha ang pahina. Wala akong alam. Ang pera ay nagpapalaki ng karakter. Hindi ito lumilikha nito. Ang maling kamag-anak ang gusto ng aking mga gusali. Wala kang hiningi. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Nang marating ko ang huling talata, umiiyak na ako ng buong buo. Tiningnan ni Atty. Sir Rosario ang bintana hanggang matapos ako. Wala akong alam na ganito niya ako kilala. Oh, sabi niya ng mahina. Kilala ka niya ng lubusan. Inilipat niya sa akin ang isa pang folder. May isang bagay pa tayong dapat pag-usapan. Ano iyon? Dahil sa laki ng mana mo, mahalaga ang privacy. Magiging publiko rin ang balita tungkol sa estate. Naiintindihan ko. Tumango ako. May isa pang lihim na balak kong itago. Wala pa ring alam si Ricardo na habang akala niya, i-diborsyohin niya ang isang babae na may katamtamang ipon. Talagang iniwan niya ang taong ganap nang nagbago ang buhay. At hindi pa ako sigurado kung manggagaling sa akin ang kaalamang iyon. Ang unang ginawa ko pagkatapos umalis sa opisina ni Ate Mer Rosario ay hindi pamimili. Hindi pagtingin sa mamahaling apartment sa Taguig. Hindi rin pagbili ng mamahaling bag o pagre-reserve sa 5-star restaurant. Naglakad ako ng 3 block patungo sa isang tahimik na karinderya, umorder ng kape at turkey sandwich at binuksan ng isang yellow na legal pad. Sa loob ng 40 taon, ako ang babaeng nagpaplano ng lahat mula sa budget sa palengke hanggang sa handaan, mula sa aplikasyon sa kolehiyo ng mga anak hanggang sa payroll sa mahirap na panahon ni Ricardo. Ngayon, may ibang hinaharap akong aayusin. Isinulat ko ang isang pangungusap sa itaas ng pahina. Huwag hayaang baguhin ng pera kung sino ka. Pagkatapos ay 2 beses kong inilapag ang underline. Naging gabay ko ang papel na iyon sa susunod na taon. Naging kompas ito sa tuwing mabilis na umiikot ang buhay. Lumipas ang mga sumunod na linggo sa blur ng mga abogado, accountant at meetings. Natuto ako ng higit pa sa inakala ko tungkol sa commercial real estate. Ang gusali ni Lola Nora ay hindi lang basta opisina. Ito ay nakatayo sa Makati sa loob ng halos 1 siglo. Ang limestone exterior nito ay nakaligtas sa digmaan, recession, brownout at krisis pinansyal. Libo-libong tao ang dumadaan sa revolving doors nito araw-araw nang hindi alam ang tahimik na babaeng ngayon ang may-ari. Sa bawat pagbisita ko, mas parang caretaker ako kaysa may-ari. Bagay na bagay sa akin iyon. Ang property manager, si Kuya Kaloy Martinez, ay 22 taon nang nagtatrabaho roon. Marami na akong nakilalang may-ari ng gusali, sabi niya sa isa naming tour. Karaniwan ay isang tanong lang ang itinanong nila. Anong tanong? Magkano ang kikitain ng lugar na ito? At hindi mo iyon tinanong. Ngumiti siya. Tinanong mo kung saan kumakain ng tanghalian ang mga tenants. Tumawa ako. Siguro nga. Tinanong mo rin kung sino ang pinakamatagal na empleyado. Mahalaga ang mga tao. Tumango siya ng aprobado. Sa tingin ko, tama ang pinili ni Miss Mendoza. Sa halip na palitan ang mga bihasang staff, pinakinggan ko sila. Sa halip na biglang itaas ang renta, inaprubahan ko ang unti-unting pagpapahusay na nakikinabang sa tenants at empleyado. Mas maganda ang ilaw sa lobby at mas komportableng upuan. Na-modernize ang elevators. Pinalitan ang lumang heating system bago pa ang susunod na taglamig. Maliliit na desisyon, praktikal na desisyon, ang uri ng pagpiling malamang na gagawin mismo ni Lola Nora. Samantala, nagdaos ng unang board meeting ang Charitable Foundation na ako ang chairwoman.
Nerbiyos ako nang pumasok sa conference room na iyon. Karamihan sa board ay kilala si Lola Nora sa dekada. Makikita ba nila ako bilang tagalabas? Sa halip, mainit nila akong binati. Isang lalaki sa 70s ay ngumiti. Laging pinagkakatiwalaan ni Lola Nora ang kanyang instinct. Dagdag pa ng isa, kung siya ang pumili sa'yo, interesado kaming marinig ang mga ideya mo. Simple ang mga ideya ko, palawakin ang literacy programs, dagdagang ang scholarship para sa community colleges at trade schools. Suportahan ang mga aklatan sa mga lugar na kulang. Gumawa ng grants para sa senior housing. Wala sa mga mungkahing iyon ang naging headline sa dyaryo, pero binago nila ang mga buhay. Sa wakas ay pumayag si Emilia na iwan ang kanyang private practice at maging executive director ng foundation. Hindi ko alam kung qualified ako, amin niya. Buong buhay mo ay tumutulong ka sa mga tao na gumaling, sabi ko sa kanya. Iyon din ang ginagawa ng foundation na ito. Tinanggap niya. Ang makita ang anak kong tumuntong sa makabuluhang trabaho ay nagbigay sa akin ng pagmamalaki na hindi kayang pantayan ng pera. Naging educational advisor si Benjamin para sa scholarship program. Napakahalaga ng karanasan niya bilang public school teacher. Alam ko ng eksakto kung aling mga estudyante ang nahuhulog sa bitak, sabi niya sa isang planning session. Kaya tayo ay gagawa ng isang bagay na matibay para mahuli sila. Ngumiti siya. Parang si tatay kapag nagkukwento tungkol sa konstruksyon. Nagulat kaming dalawa sa komento. Sandaling walang nagsalita. Sa wakas, mahinang sagot ko, umaasa akong gumagawa ako ng mas matibay. Sa bahay, nanatiling komplikado ang buhay. Lumipat si Ricardo sa isang kondominium sa kabilang bayan. Halos lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng mga abogado. Paulit-ulit na hiningi ng abogado niya na umalis ako sa bahay habang nagpapatuloy ang negosasyon sa diborsyo. Simpleng ipinakita ng abogado ko ang kopya ng deed. Tumigil ang kahilingan. Pagkatapos ay dumating ang isa pang sorpresa. Hiniling sa akin ng abogado kong si Attorney Linda Hernandez na makipagkita sa isang forensic accountant. Sa tingin ko gusto mong marinig ito personal, sabi niya. Ipinakalat ng accountant ang ilang financial statements sa mesa. Sinuri ko ang mga record ng negosyo ng asawa mo at may malalaking irregularidad. Itinuro niya ang mga naka-highlight na transaksyon. Ginamit ng kumpanya ang pera para sa luxury vacations, alahas, leased sports car, libo-libong piso sa restaurant, lahat ay konektado kay Vanessa. Tinitigan ko ang papeles. Akala ko si Ricardo mismo ang nagbabayad. Gayon din ang akala niya. Ano ang ibig mong sabihin? Binayaran ng kumpanya. Inilipat niya sa akin ang isa pang dokumento. May hindi na iulat na investment accounts din. Nanikip ang tiyan ko, nakatago sa akin at posibleng sa tax authorities. Biglang parang mas maliit ang kwarto. Hindi natapos ang pag-aasawa ko dahil umibig si Ricardo sa iba. Ito ay unti-unting nabubulok sa ilalim ko bago ko pa ito mapansin. Hapon noon, tumunog ang cellphone ko. Si Ricardo. Pinabayaan ko itong mapunta sa voicemail. Ilang minuto pagkatapos, isa pang tawag. Pagkatapos ay isa pa. Sa wakas, pinakinggan ko. Maggie, kakaiba ang boses niya sa lahat ng narinig ko noon. Mana ka pala sa estate ni Lola Nora. Wala akong sinabi. Nakita ko lang sa balita. Mahabang katahimikan. Hindi ko alam. Hindi. Bulong ko sa walang laman na kwarto. Hindi mo alam. Ang susunod na voicemail ay mula kay Vanessa. Iba na ang tono niya sa babaeng nakatayo sa porch ko. Margaret, sa tingin ko nagkamali tayo ng simulang ugnayan. Halos ngumiti ako. Mali ng simulang ugnayan. Isang paraan iyon para ilarawan ang pagsasabi sa 62 anyos na lola na iimpake ang gamit. Patuloy siya. Talagang gusto kong magkape tayo. Binura ko ang mensahe bago pa ito matapos. Sa susunod na linggo, nagsimulang magpadala si Ricardo ng sulat kamay. Hindi email, hindi text. Aktwal na mga liham. Humingi siya ng tawad sa pagiging malayo. Aminin niyang mali ang paghawak niya sa lahat. Isinulat niyang hindi basta mabubura ang 40 taon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, umiyak ako, hindi dahil gusto ko siyang ibalik,
kundi dahil sa wakas ay naunawaan ko ang isang masakit na katotohanan. Hindi niya isinulat ang mga liham na iyon nang akala niya'y ordinaryong retiradong libraryan ako. Isinulat niya ito pagkatapos malaman na may-ari ako ng mataas na gusali sa Makati. Iyon ang nagputol sa huling manipis na hibla ng pag-asa na hindi ko man lang alam na nananatili pa. Hindi binago ng pera ako. Ito ay nagpakita lang ng lahat sa kanila. Dumating ng mas maaga kaysa inaasahan ng unang snow ng Disyembre. Tumayo ako sa kusina, nanonood ng malambot na puting flakes na tumatahip sa bakuran, ang parehong bakuran kung saan tinuruan ni Ricardo si Benjamin kung paano magtapo ng bola at kung saan pinilit ni Emilia na kailangan ng bawat snowman ng proper scarf. Kakaiba kung paano magkasya ang magagandang alaala at masasakit sa isang lugar nang walang pahintulot. Natapos ang diborsyo bago ang Pasko. Walang dramatikong korte, walang sigawan, walang dramatikong talumpati, mga lagda ng huwes at tahimik na pagtatapos ng pag-aasawang tumagal ng halos 41 taon. Nang lumabas ako ng korte, mas magaan ang pakiramdam ko kaysa dati. Hindi masaya. Ang paghilom ay hindi katulad ng kaligayahan, pero malaya. Patuloy na dumaan sa tamang legal na daan ang mga natuklasan ng forensic accountant. Ilang buwan pagkatapos, tumawag si Attorney Linda Hernandez. Sa tingin ko dapat marinig mo ito mula sa akin bago ito maabot ng mga dyaryo. Umupo ako sa mesa ng dining room. Ano ang nangyari? Nagbukas ng formal review ang federal auditors sa kumpanya ni Ricardo. Isinara ko ang mga mata. Kaya nagsisimula na. Hindi dahil sa ginawa mo, paalala niya. Alam ko. Ang mga irregularidad sa accounting ay umabot sa regulators sa pamamagitan ng routine legal disclosures na konektado sa diborsyo at corporate filings. Walang anonymous tip, walang sikretong ganti, papeles lang. Minsan, hindi kailangan ng tulong ang katotohanan. Kailangan lang nito ng liwanag. Sa Tagsibol, nagsimulang mag-ulat ang local business publications na nahaharap sa malalaking problema, pinansyal ang kumpanya sa konstruksyon ni Ricardo. Ilang proyekto ang natigil, humigpit ang mga bangko, tahimik na lumipat ang matagal ng kliyente. Pagkatapos ay dumating ang civil lawsuits mula sa mga subcontractor na hindi nabayaran. Isang umaga, tumawag si Benjamin. Mom, nakaupo ka ba? Ngayon na. Nag-file ang kumpanya para sa bankruptcy protection. Tahimik ako sandali. Ang negosyong iyon ay dating sama-sama naming pangarap. Nakita kong lumaki mula sa isang pickup truck at folding table tungo sa respetadong kontraktor. Ang makita itong bumagsak ay parang nakakita ng lumang bahay na ginigiba. Kailangan siguro, pero masakit pa rin. Hindi ko ito gusto, amin ko. Alam ko, mahinang sabi ni Benjamin. Tumigil ka lang sa pagbuhat nito. Nanatili sa akin ang mga salita niya. Isang linggo pagkatapos, kumalat ang isa pang balita sa bayan. Iniwan ni Vanessa si Ricardo. Hindi tahimik. Sinabi ng kaibigan ni Emilia na nakikita raw si Vanessa sa mga charity gala kasama ang isa pang developer mula sa Batangas. May-ari raw ito ng ilang luxury apartment. Nagdalawang isip si Emilia bago sabihin sa akin. Hindi ko alam kung gusto mong malaman. Pinahahalagahan ko ang katapatan mo. Nakakapagbigay ba ito ng kasiyahan sa iyo? Maingat kong pinag-isipan bago sumagot. Hindi. Hindi ko tinatangkilik na makita ang mga tao na matuklasan na may konsekwensya ang makasariling pagpili. Pero nasaktan ka niya? Oo. At si tatay? Oo. Naglagay ako ng isa pang tasa ng tsaa para sa amin. Emily, ang ganti ay parang exciting sa kwento. Pero sa totoong buhay, kadalasang parang kalungkutan ang dating nito. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Ipinagmamalaki kita. Marami akong pagkakamali. Hindi sa pagkakataong ito. Ilang linggo pagkatapos, tumawag muli ang telepono ko. Si Ricardo. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Hello. Mas tahimik ang boses niya kaysa dati. Maggie, pwede ba tayong magkita? Nagdalawang isip ako. Sa tingin ko, hindi maganda iyon. Please. Mahabang katahimikan. Wala akong hihingin. Gusto ko lang ng isang tapat na usapan. Pumayag ako.
Nagkita kami sa isang maliit na karinderya sa gitna ng aming mga tahanan. Hindi ito mamahaling lugar. Sa totoo, madalas kaming kumain doon tuwing Sabado ng umaga noong unang taon ng aming pag-aasawa nang mas mura pa sa 50 pesos ang pancakes. Agad kaming nakilala ng waitress. Matagal na rin kayong hindi nakita ng magkasama. Pinilit ni Ricardo na ngumiti. Matagal na nga. Naglagay siya ng kape at magalang na iniwan kami. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Binago ng edad si Ricardo sa nakaraang taon. Mas mababa na ang mga balikat niya. Halos ganap na gray na ang buhok. Ang dating tiwala na puno sa bawat kwarto ay tahimik nang nawala. Sa wakas, tiningnan niya ako. Sorry, naghintay ako. Walang dahilan, walang paliwanag. Iyong dalawang salita lang. Sorry sa lahat. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa tasa ng kape. Magpatuloy ka. Akala ko ang tagumpay ay hindi tumingin pabalik. Punong luha ang mga mata niya. Patuloy akong humahabol ng mas malalaking kontrata, mas malalaking bahay, mas malaki ang lahat. Umiling siya. Tumigil akong mapansin ang mga taong nagposible nito. Nakinig ako. Kumbinsi ko ang sarili na laging nandyan ka. Isa pang katahimikan. Nalito ako sa katapatan at kahinaan. Mas masakit ang pangungusap na iyon kaysa sa lahat ng sinabi niya. Dahil totoo ito. Tumungo siya sa mesa. Nang dumating si Vanessa, huminga siya ng malalim. Hinangaan niya ang bersyon ko na gusto kong paniwalaan. Ang matagumpay na negosyante. Exactly. At nagustuhan ko ang pagiging hinangaan. Tumawa siya ng mapait. Lumabas na mas hinangaan niya ang pera ko. Walang ngumiti sa amin. Karapat-dapat ako sa aral na iyon. Nanood ako ng singaw mula sa kape ko. Alam mo kung ano ang pinakanagulat sa akin? Tumingala siya. Hindi mo ako sinubukang sirain. Hindi ko kailangan. Alam ko, nagkabasag ang boses niya. Tumigil ka lang sa pagprotekta sa akin. Iyon na, ang katotohanan. Sa loob ng dekada, tahimik kong nilulutas ang mga problema bago pa ito maabot sa kanya. Binabalanse ang mga account, pinapakinis ang relasyon, gumagawa ng dahilan, tinatakpan ang mga pagkakamali. Nang tumigil ako, kailangan niyang harapin ang sarili. Marami na akong oras para mag-isip, patuloy niya. Patuloy kong naaalala ang maliliit na bagay, tulad ng ang mga gabing gising ka para sa payroll, ang birthday na kinansel mo dahil kailangan ng emergency surgery ng empleyado ko. Ngumiti siya ng malungkot. Sa tingin ko hindi kita naisalamat kahit isang beses. Hindi nga. Sinasalamat ko ngayon. Tumango ako. Salamat. Halos 40 taon na late ang mga salitang iyon, pero taos-puso. Huminga ng malalim si Ricardo. Hindi ako umaasa sa isa pang pagkakataon. Wala na nga. Alam ko. Pinatawad na kita. Mukhang nagulat siya. Pinatawad mo? Ang pagpapatawad ay hindi katulad ng pagkakasundo. Sinabi ko ng dahan-dahan, maingat na pinipili ang bawat salita. Ayaw kong dalhin ang pagkapait sa natitirang buhay ko. Pinunasan niya ang mga mata. Pero hindi rin ako magkukunwari na mabubuo ulit ang tiwala pagkatapos ng nangyari. Tumango siya. Naiintindihan ko. Umaasa akong magtatayo ka ng mapayapang buhay. Susubukan ko. Nang tumayo kami para umalis, nagdalawang isip siya. Maggie, ano? Lagi kong akalang ang pagmana ng milyon ay ginawa kang pinakamayaman sa kwarto. Tinitigan niya ako ng diretsyo. Mali ako. Bago ako makasagot, tahimik niyang dagdag. Mas mayaman ka sa akin noon pa bago pa man isulat ng tiyahin mo ang testamento. Mag-isa siyang lumabas sa sikat ng hapon. Nanood ako habang tumawid siya sa parking lot nang mas mabagal kaysa sa naaalala ko. Sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang lahat, hindi ko nakita ang isang kaaway. Nakita ko ang isang matandang lalaki na ipinagpalit ang pinakamagandang bahagi ng buhay niya bago pa niya mapagtanto ang halaga nito. Hindi iyon tagumpay, simpleng katotohanan iyon. At sa paanong paraan, sapat na ang katotohanan. Isang taon pagkatapos kong tumayo sa harap ng bahay ko na may papeles ng diborsyo sa isang kamay at ang pinakamalaking lihim ng buhay ko sa isa pa, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa rooftop terrace ng gusali sa Makati,
na ipinagkatiwala sa akin ni Lola Nora. Kumalat ang lungsod sa bawat direksyon. Ang mga dilaw na taxi ay gumagalaw sa mga kalye sa ibaba na parang maliliit na piraso sa isang laro. Sumasalamin ang hapon na araw sa mga glass towers habang ang mga lumang brick building ay nagpapaalala na laging nakakahanap ng paraan ang Maynila para pagsamahin. Ang kahapon at bukas. Isinandal ko ang mga kamay ko sa batong railing. Sa mahabang sandali, huminga lang ako. Nang una kong manahin ang gusaling ito, akala ko kumakatawan ito sa yaman. Ngayon ay naunawaan ko na kumakatawan ito sa responsibilidad. Maaaring baguhin ng pera ang tirahan mo. Ang karakter ang nagdedesisyon kung natutuwa ang mga tao na dumating ka. Natapos na ng foundation ang unang buong taon sa ilalim ng pamumuno ko. Sa halip na lumiit, lumaki ito. Pinalawak namin ang literacy programs sa 2 dosenang aklatan sa buong Pilipinas. Gumawa kami ng scholarship para sa mga estudyante sa community colleges, trade schools at nursing programs. Nakipagsosyo kami sa mga organisasyon na nag-aayos ng bahay para sa low-income seniors. Tumutulong sa matatandang Pilipino na manatiling ligtas sa mga barangay na itinayo nila. Isa sa mga paborito kong proyekto ay ang pag-convert ng isang hindi nagagamit na palapag ng gusali tungo sa non-profit resource center. Tuwing linggo, nagkikita ang mga veterano roon para sa employment counseling. Ang mga senior ay dumadalo sa libreng financial planning workshops. Sa wakas ay may abot-kayang meeting space sa Makati ang maliliit na community organizations. Sa tuwing lalampas ako sa mga hallway at maririnig ang mga tao na tumatawa sa kape, iniisip ko si Lola Nora. Naunawaan niya ang isang bagay na hindi naiintindihan ng maraming mayayaman. Ang mga gusali ay mahalaga lamang dahil pinupuno ito ng mga tao ng layunin. Namulaklak si Emilia bilang executive director ng foundation. Ang makita ang paglaki ng kanyang kumpiyansa ay isa sa pinakamalaking tuwa sa buhay ko. Hindi na siya nag-aalala sa pagbabayad ng mortgage buwan-buwan. Sa halip, ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagtulong sa ibang pamilya na mahanap ang mga oportunidad na hindi nila inakalang posible. Isang gabi, dumaan siya sa bahay ko pagkatapos ng trabaho na may dalang tumpok ng scholarship applications. Ngumiti siya. "Ma'am, alam mo bang mahigit 200 scholarship na ang naibigay natin ngayong taon?" Ngumiti rin ako. "Inaasahan kong sasabihin mo sa akin iyan." Tumawa siya. "Lagi kang nagkukunwaring hindi mo alam ang mga numero. Gusto kong marinig mo itong sabihin." Umupo siya sa tabi ko sa mesa ng kusina. Sa tingin ko, ipagmamalaki ni Lola Nora tayo. Umaasa ako. Patuloy na nagturo si Benjamin ng kasaysayan sa parehong pampublikong high school. Sa kabila ng paghikayat ko, tumanggi siyang iwan ang silid-aralan. "Mom," sabi niya isang hapon, "may mga trabaho na hindi dapat magpayaman sa iyo. Alam ko, dapat maging kapaki-pakinabang." Pumayag siyang maging tagapangasiwa ng educational partnerships ng foundation pero gabi at weekend lang. "Kailangan pa rin ako ng mga estudyante ko tuwing Lunes ng umaga," igiit niya. Hindi ako maaaring maging mas proud pa. Tungkol naman kay Ricardo, mas tahimik na ang buhay. Pagkatapos mawala ang kumpanya, tinanggap niya ang volunteer position sa isang non-profit na tumutulong sa mga senior na mag-navigate sa pabahay at pinansyal na hamon pagkatapos magretiro. Nang una kong marinig, ngumiti ako. Dekada niyang itinayo ang mga opisina. Ngayon ay ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagtulong sa matatanda na mapanatili ang bubong sa ulo nila. May akmang katwiran iyon. Unti-unting naging hindi gaanong awkward ang family gatherings. Mahirap ang unang Thanksgiving. Maingat na sinusukat ng lahat ang bawat usapan. Mas madali na ang pangalawa. Sa Pasko, tumigil na ang mga apo sa pag-aalala kung saan dapat umupo ang lahat. Madalas na inaakay ng mga bata ang mga matatanda pabalik sa normal. Isang mainit na Sabado ng hapon, sa sumunod na tagsibol, nagdaos si Emilia ng birthday party para kay Noah na kakabukas lang ng 11. Punong-puno ng balloons, folding chairs,
inihaw na hamburger at mga apo na naghahabulan sa damuhan ang bakuran. Dumating si Ricardo na may dalang maingat na balot na regalo. Tiningnan niya ako sa kabila ng bakuran. Ngumiti ako ng magalang. Ngumiti rin siya pabalik. Walang pagkapait, walang pagkunwari na hindi nangyari ang nakaraan. Simpleng dalawang matatanda na nauunawaan na minsan ay iba ang anyo ng kapayapaan kaysa sa hinaharap na inisip namin noon. Hapon noon, lumapit si Lily, 13 na ngayon, habang nakaupo ako sa ilalim ng puno ng nara. Lola, ano, anak? Sumandal siya sa balikat ko. Pwede bang magtanong? Siyempre. Kailanman ba talaga kayo nagalit ni Lolo? Tiningnan ko sa kabila ng bakuran. Tinutulungan ni Ricardo si Noah na buuin ang bagong telescope. Tumawa siya ng aksidenteng pabaliktad na itinuro ng bata. Sa mahabang sandali, nanood ako sa kanila. Pagkatapos ay tapat na sumagot. Oh, talagang galit. Sobrang galit. Ano ang nagbago? Maingat kong pinag-isipan bago magsalita. Kung mananatili akong galit magpakailanman, hahayaan kong kontrolin pa rin ng mga pagkakamali niya ang buhay ko. Pinag-isipan niya iyon. Kaya, ang pagpapatawad ay hindi pagsasabi na okay ang ginawa nila. Hindi. Ito ay pagsasabi na hindi ko hahayaang magpasya ang ginawa nila kung sino ako. Tumango siya ng dahan-dahan. Sa tingin ko, naiintindihan ko. Umaasa akong hindi mo kailangan ang aral na yon sa loob ng maraming taon. Niyakap niya ako. Maaalala ko pa rin. Gabi noon, pagkatapos umuwi ang lahat, natagpuan ko ang liham ni Lola Nora sa drawer ng mesa ko. Bahagyang napunit na ang papel dahil sa dami ng beses na binasa. Isang pangungusap pa rin ang namumukod-tangi sa lahat. Ang pera ay nagpapalaki ng karakter. Hindi ito lumilikha nito. Tama siya. Ang pera ni Ricardo ay nagpalaki ng kanyang pride. Ang ambisyon ni Vanessa ay nagpalaki ng kanyang kasakiman. Ang mana ko ay nagpalaki ng mga pagpapahalagang sinubukan kong isabuhay sa buong buhay ko. Hindi ako iniligtas ng yaman. Ito ay nagbigay lang sa akin ng mas maraming pagkakataon na maging ang taong gusto ko nang maging. Habang papalubog ang araw, nagmaneho ako patungong Makati ng huling beses sa gabi na iyon. Sumakay ako sa elevator patungo sa pinakataas na palapag ng gusali at lumabas sa rooftop terrace. Kumikinang ang langit sa kulay orange at malambot na purple. Sa ibaba, milyon-milyong tao ang nagmamadali sa isa pang ordinaryong araw. Ngumiti ako. Isang taon na ang nakalipas, akala ko ang pinakamalaking biyaya na natanggap ko ay 240 milyong piso at isang mataas na gusali. Hindi ako maaaring maging mas mali pa. Ang pinakamalaking biyaya ay ang matuklasan na hindi kailanman nakadepende ang halaga ko sa opinyon ng asawa ko, sa bangko ko o sa pag-apruba ng kahit sino. Ito ay nagmula sa mga tahimik na pagpiling ginawa ko sa buong buhay ko. Ang mga pagpiling magtrabaho ng husto, magmahal ng malalim, magpatawad ng hindi nakakalimot, protektahan ang pamilya, manatiling mabait ng hindi naging tanga. Ang mga pagpipiling iyon ang naging pinakamayamang mana sa lahat. Kung nanatili sa inyo ang kwento ko, umaasa akong maglalaan kayo ng sandali para isipin ang mga taong tahimik na nakatayo sa tabi ninyo sa mga ordinaryong taon. Minsan, sila ang tunay na kayamanan na hindi natin lubusang pinahahalagahan hanggang subukin tayo ng buhay. At kung ang paglalakbay na ito ay may kahulugan sa inyo, nais kong ibahagi ninyo ang inyong mga iniisip. Ipasa ang kwentong ito sa isang taong maaaring mangailangan nito at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento tungkol sa katatagan, pangalawang pagkakataon, at tahimik na lakas na madalas kasama ng pagtanda. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin.